hibat na responsibility. Tandaan niyo lagi yan, ha? Pero may tatlong blessings na hindi mo na kailangan magbigay ng responsibility. Okay? Para makita ninyo, isulat natin para ma-internalize ninyo. Kuan lang ito, ha? Ito yung pinaka-given. Okay? Una, hangin. Libre ba ang hangin? Ngayon, libre yan. Pag nagkaedad ka ng mga 60, 70, may bayad na yan. Pag napasok ka sa ospital, mahal lang isang oxygen, yung tangke. Kaya ngayon, samantalahin mo habang libre pa. Diba? Payaman ka sarili mo. O, pangalawa, ano? Sabi, ano ang terminology yan? Hindi ko naabutan yan. Elementary lang ako. Ito po yung hydrogen water. Ang tubig po, pagkainom mo yan po ay nagiging oxygen din sa loob nating katawan. May porsyon yan. Okay, kaya di ba pansin mo, kahit na parang maatsangan, di ba, na dapat sana tamaan ka ng hangin. Pero pag ikaw nakainom ng tubig, di ba napansin nyo, di ba, nahimas-masang kayo, di ba? Para nawala yung init ng katawan, o kaya gusto mo maligo ka, o ganun din yun. Kaya meron kasing kasamang hangin to. Okay? And then ang pangatlo, ito ha, mga basic po ito ha. No need na kayo na manalangin para bigyan kayo ng ganito. Kasi po yan ay basic yan na binigay ng Creator sa lahat ng nabubuhay. Hindi lang sa tao, even animals kasama yan. Okay? Kaya tingnan nyo mabuti ha. Dito ako naguguluhan sa iba sa inyo, lalo na yung katabi mo. Pag ito ay hirap na hirap ka na mangyari sa buhay mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Tamad ka talaga. Kung hindi ka naman tamad, ano mayroon? Ma-pride. Kung di ma-pride, ang taas ng ego. Puro dating, wala naman datong. Pag ito hindi ka dapat nahihirapan dito. Kasi ito ay given to na binigay sa atin. Kaya kung ikaw tingin mo, hirap na hirap ka dito, ito ang wala sa'yo talaga. Ito ang pinakawala sa'yo. Totoo. Wala ka talaga dyan. Ang isda ba kaya mabuhay sa bloke-blokeng yelo? Yung buhay na isda, ilagay mo sa bloke na yelo, pero may tubig pa rin siya. Subukan nyo kung mabubuhay. Mag-imbento kayo, try nyo kung kaya mabuhay. Wala, di ba? Nakita na ba kayo ng mga vlog ng mga nasa Alaska? Na nagbubutas sila, nagdidress sila sa makapal na yelo? Nagbubutas? Tapos naguhulog sila ng mga lambat or bingwit, di ba? Napansin nyo sa ilalim, ang daming isda, daming nahuhuli. Yelo na yun, yelo. So ano ibig sabihin nun? Hindi ka man yan pababayaan eh. Ang kulang lang sa'yo ito. Kaya nagugutom ka. Pangalawa, Tagalogin na natin para maintindihan nyo. Tamad. Tamad. Yung pagkain mo, inaasa mo sa ibang tao. Ang iba sa inyo, kaya nagugutom, kahit may pagkain na, namili pa ng ulam. Ako, ang analyze ko dyan, hindi ka nagugutom. Kasi isang taong gutom, wala nang pinipili yan, malagyan lang ang kanyang tiyan. Kaya pag inarte kayo sa ulam, naku, mga anak ko, arte sa ulam, huwag kayo kumain. Hindi kayo nagugutom. Kasi ang taong gutom, ano man ihain mo dyan, kakain yan. Ako, pag nagutom ako, at talbos ng bayabas, kinakain ko yan eh. Mga ganong karami para lang malagyan lang tiyan ko eh. Totoo yan, nung bata pa ako, nag-elementary pa ako. O talagang wala akong makain.
Yung bayabas na hilaw, yung putot, ang pait nun eh. Binabakbakan ko yan, malagyan lang tiyan ko. Totoo yan, kasi nagugutom ako eh. Kaya pag ibibili nyo sa akin, mamili kayo ng ulam, may kanin dyan, hindi kayo kakain, hindi kayo gutom. Maarte ka. Nag-aarte ka lang. Pa-cute ka lang. Kahit cute ka na talaga. Yung buko, yung niyog, sa amin nung elementary ako nung elementary high school pa ako, pag may kanin dyan, pipigian ko lang yun ng buko, ng niyog. Hindi masarap pagka ganoon mo lang eh. Mas masarap pag pinalatay mo dito. Pagbagsak sa kanin, maasim-asim eh. Di ba? Puti niya ng kwan, di ba? Yung gata, puti, di ba? Pag pinadaan mo dito yun, ang kulay na niyan, parang gatas. Joke lang. Even asin asin. Masarap yung ulam yan, akala nyo lang hindi. Oh. Sa ang punto ko lang, pag dito kayo ng problema, tignan nyo na itong dalawang pinaka. Kasi ang katamaran kasi kasama sa ego yan eh. Oh. Yung, ba't ako magkatrabaho? Ew. Bilo magtrabaho ka. Problema sa katawan mo yan. Kapag di ka nagtrabaho, wala kang makakain. Di ba, pansinin nyo pansinin nyo ang creation. Kasi pinag-uusapan natin dito, realidad, kung bakit may mahirap, bakit may mayaman. Kasi mamaya, tuturuan ko kayo kung ano sasabihin ninyo kapag kayo nanumpa. Hindi pwedeng wala kang gagampan ng tungkulin. Ang ibig po sabihin nito, ay may kaakibat na responsibility. Hindi ka manunumpa na gusto mo lang manumpa. Kwanto pagka seryosang usapan, may ganito. Pero pag military naman, lalo pag mga fraternity, yung sinusugatan ang palad, blood compact, tapos ialagay sa baso, tapos lahat sila titikim. Ayun yung mga mataas ang na kasunduan. Ibig sabihin nito, kasunduan to. Oh. Tapos maglalagay dyan, di ba? Pag yung mga kinakasal, sino ba ito may nakaranas ng kasal? Kasal, wala ba? Lahat kayo single? Ano yung feeling single? May nakita na akong may asawa na. Yung may kinasal. Di ba? Pansinin nyo bakit kailangan gumanon ka pa sa harapan ng nagkakasal? Ba't gaganon ka pa? Pwede naman din na. Pero gumaganon talaga eh. Tapos magsalita doon yung magkakasal sa inyo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Damay ba doon? Damay ba doon ito? Pag ito bang usapan, mag-joke-joke lang tayo? Kakamali kayo. Pag itong pinag-uusapan, huwag kayo mag-joke. Never siya nag-joke sa tao. At never siya nag-joke nung nalangin niya ang mundo. Kaya pag siya ang inihingian ninyo, huwag kayo huwag kayo magpiling-piling joke-joke dyan. Babakbakan kayo niyan. Oo, mamalasing kayo pag ginojoke-joke nila ang Creator dyan. O di ba lahat dito ay nangangarap mo na umasinso? Nangarap yumaman. Taas ang kamay na gusto maging mayaman. O halos lahat naman lahat naman. Yan ba ay galing sa puso? Ay iba kasi yung katabi mo galing sa nguso. Hindi man galing sa puso. Pag galing sa puso, nangyayari. Pag galing sa nguso, nag-quit. Para yung katabi mo, gusto na umuwi. Gusto umuwi ng probinsya. Kasi hindi naman totoo pinag-uusapan dito. Hindi rin niya gusto ang kasama niya sa hub. May nakita daw siya sa hub na pag nakita niya, nasisira ang araw niya. Kaya gusto na mag-quit. Pag ganun ka, hindi ka seryoso sa pangarap mo. Kasi sa isang taon sa seryoso sa pangarap, whatever it takes, sabi nga, kailangan matupad yung kanyang pangarap. Alam niyo na ang ibig sabihin nito? Mabigat. Sa kinasal. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Damay ba ang Creator doon? Di ba itong tanong mo doon, na pinakamahal mo doon, ganito yun eh. Ikaw lalaki,
Tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging kabiyak ng iyong puso na magkasama kayo sa hirap at ginhawa? Di ba? Ang unang tanong doon, lalaki, di ba? Pangalawang tanong dyan, babae. Ikaw ng babae, sigurado ka ba na ito ay matatanggap ng iyo? Hindi, gano'n. Joke lang yun. Ikaw, babae. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging kabiyak ng iyong puso na magkasama ka sa hirap at ginhawa? Nakaganon kayo nun, ha? Tandaan nyo, yung unang sinabi ng nagkakasal, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sumpaan nyo na dapat ay hindi masisira. O pagka nag-idol na kayo, opo, natanggap ko sa hirap at ginhawa. Ito na ang final. Sa lahat ng pinag-isa ng Panginoon Diyos ay hindi pwedeng paghiwalin ng tao. Di ba? Napansin nyo, di ba? Mabigat ba yon? Mabigat na kasunduan yun. O, tingnan mo katabi mo. Manunumpa ba yan? Sa ngalan ng katotohanan, nagagamitin lang niya ang kayamanan niya sa kabutihan. Dapat ganun. Dapat ganun. Kasi marami po ang yumaman na ginamit sa kawalang hiyaan. Meron dyan, nung hindi pa mayaman, gustong-gustong yumaman, nagpapakabuti, araw-gabi, sumasamba, nanalangin. Nung yumaman na, hindi na maalala ang Creator. Lagi nang busy sa mga pupuntahan. Mas inaalala niya ang jowa niya pag nawala sa kanya. Pag ang jowa niya, hindi niya makita, stress na stress siya. Totoo yan, ha? Kaya nga, delikado, nanunumpa kayo tungkol sa pagyaman, tapos pag dumating ang bagay na yon, kakalimutan niyo Creator, maniwala kayo, back to zero kayo. Kaya marami pong yumaman na nauwi rin sa wala. Kasi nga, yung sinumpaan nila, hindi ginampanan. Walang pinagkaiba sa kinakasal. Isa man sa inyo na mag-asawa, ang sumira sa sinumpaan, sigurado maghihiwalay kayo. Yan ang ibig sabihin ng sumpa. This is a responsibility. Na ito, ang kaakibat nito, kamatayan. Di ba sinasabi sa huli? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao maliban sa kamatayan. Tama? Tanging kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay. Kumusta naman ang mga single mom? Ano nangyari? Bakit maraming single mom, maraming single dad na kinasal? Bakit? Ano nangyari? Kasi isa doon ay nagpabaya sa responsibility.